reaction ninyo patungkol po sa nagpapatuloy na pagdinig sa TRICOM po sa Kongreso sa fake news po. Mayroon po ba itong epekto sa malayang pamamahayag ng ating mga ordinaryong mga Pilipino po? Yung ginagawa ng TRICOM ngayon? Yes po, Senator. Puro kalkuhan lang yun. Alam ninyo, kasi ang TRICOM at saka yung Quadcom, marami kasing mga irregular processes ang nagawa. Nagagalit ang mga tao. Nakita nyo naman lahat ng tinawag nila, dapat sana yung mga taong tinawag nila makakatulong para gumawa ng batas. Kasi sa Congress, pagka nagtawag ng hearing, it's always inquiry in aid of legislation. The primary objective is to enact laws. Kaya mo lang tinawag yung mga tao para tulungan ka na ma-perfect yung contemplated measure. Hindi nangyayari yun Itong Quadcom, the central objective is not to enact or legislate. It was directed precisely against only one person, to prosecute and persecute the former President, Rodrigo Duterte. Nangyari na, di ba? Tingnan ninyo yung kanilang committee report. The committee report is fraught with recommendations to charge President Duterte and all the other persons connected with the war on drugs. Yun lang naman His prosecution, it was never in aid of legislation. So, nagagalit ang mga tao. So, yung mga vloggers, ang ganilang ganti na lang, kung minsan masakit talaga, no? That's the way it is. Kasi, masakit ang loob ng mga tao. So, ang laban na lang, mag-vlog na lang. Kung minsan, naaabuso naman talaga yung pagsasalita. Maraming masakit talaga. But I told them, maski na masakit, sabi ko, because there's a gold standard already enunciated by the Supreme Court in several of its decisions. If you are a public servant, huwag ka masyadong manipis. Hindi ka dapat onion skin, ganon. Kung talagang ang feeling mo, naabuso ka talaga, demanda mo na lang. There are libel laws, defamation, blah, blah, blah. Ginagawa nila ngayon para patigilin. Para patigilin yung dissent. Para sa ganon, hindi na sila binibira.